topic ng high blood and heart attack, isa pa rin yan talaga sa mga concerns nating mga Pilipino. Ngayon, Doc, kailan ba nangyayari yung high blood? Paano mo masasabi na ako ay may high blood na or baka hindi ko alam, di ba? Meron na pala akong ganitong kondisyon. Well, madali lang naman malaman kung high blood ka eh. Ang importante is ipapacheck mo yung blood pressure mo either sa nurse, sa medtech, o sa doktor para malaman mo kung ano yung blood pressure mo. Pagka yung blood pressure mo laging mas mataas sa 120/80, may chance na baka high blood ka na. 120/80. I will raise my hand. Yes, ikaw. Tama po ba, Doc? Yun pa rin po ba ang standard? Kasi meron mga ibang studies ngayon po ba na nilower na daw po ba nila ang standard? Dapat ang talagang nasa guidelines namin lower than 120/80. So anything above will be suspicious na for hypertension. Of course, marami po tayong dapat i-discuss kung ano iba yung nakakataas ng blood pressure. Isa lang po ang high blood doon, pero may ibang sitwasyon kasi talaga na nakakataas ng ating alta pressure. Nagkakaroon tayo ng alta pressure. Opo, yun nga po. So, naalala ko dati, Doc, nung nagpa-blood pressure, ano ba ako, monitor ba yon? And then sobrang yung by taas. 24-hour? Ay, hindi yung Nagawa Holter. ko na yun, Doc. Hindi yung Holter monitor. Nagawa ko ka? na yun. Oo, Migs? oo. Ba't ka na ganun? May monitor lang sa akin. Ako rin, nagganon ako. 24 hours siya nakakabit. Yeah, Tapos every once in a while, sumisikip kasi kinukuha na ka ng blood pressure. Mas Diba, ano yun mas magiging accurate kasi yun dahil yung ibang pasyente takot sa doktor pagka pupunta sila sa clinic, pupunta sa hospital o kaya sa kahit kanino, pagka nag-check sila ng BP, tumataas na lang bigla yung blood pressure nila. So pagka ganung meron kang 24-hour BP monitoring, ang maganda doon, hindi mo alam, random yung pag-check ng blood pressure. So hindi mo ini-expect na mag-check siya ng blood pressure. So, hindi ka magugulat masyado. Hindi tataas masyado. Na-eliminate yung tinatawag naming white coat syndrome.